Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Narito na naman ang inyong lingkod upang samahan kayo sa isa na namang paglalakbay ng puso't isipan. Sinasabi nila na ang pinakamahalagang pamana na maaring iwan ng isang magulang ay hindi ang ginto o lupa, kundi ang pagmamahal na humuhubog sa ating pagkatao. Pero paano kung ang pagmamahal na yon ay dumating sa anyo ng isang pagsubok na wawasak sa lahat ng iyong pinaniniwalaan? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Hiraya at Amihan at tuklasin ang lihim na nakatago sa isang bodega ng mga pangarap na gumuho. Ang hangin sa loob ng sala ay mabigat. Tila kayang-kaya kang ilunod sa sarili nitong katahimikan. Amoy kandila at mga bulaklak para sa patay. Ang amoy ng mga nagdaang araw ng pagluluksa. Para kay Hiraya, ang bawat paghinga ay isang pakikibaka. Nakaupo siya sa isang antigong silyang nara. Nararamdaman ang lamig ng kahoy na tumatagos sa kanyang itim na bestida. Sa kanyang tabi, mahigpit ang hawak ng asawa niyang si Amihan sa kanyang kamay. Ang init mula sa palad nito, ang tanging bagay na nagpapaalala sa kanya na hindi siya nag-iisa sa silid na puno ng mga anino ng nakaraan. Sa kanilang harapan, sa likod ng malaking mesang gawa sa mahogany, ay si Attorney Reyes, ang matagal ng abogado ng kanilang pamilya. Walang emosyon ang kanyang mukha habang binubuklat ang mga huling pahina ng isang dokumentong magtatakda ng kanilang kinabukasan. Sa kabilang dulo ng mesa, naroon ang kanyang kuya, si Dante. Payapa itong nakasandal sa upuan. Ang mga mata ay nakapako sa abogado, puno ng hindi maitagong pananabik. At alinsunod sa nakasaad dito, ipinagpatuloy ni Attorney Reyes, ang boses niya ay kasing tigas at kasing lamig ng bakal. Ang lahat ng ari-arian, kasama na ang lupain sa Sansinag, ang bahay na ito, at lahat ng negosyong nakapangalan kay Ginoong Luz Vimindo at Ginang Perla Dalisay ay ipinamamana sa kanilang kaisa-isang anak na lalaki, si Ginoong Dante Dalisay. Isang salita, isang pangungusap, at gumuho ang mundo ni Hiraya. Hindi siya makahinga, tila may isang malaking kamay na biglang sumakal sa kanya. Napatingin siya kay Dante at sa isang saglit na yon, nakita niya ito. Isang munting na ngisi ang sumilay sa gilid ng labi ng kanyang kuya. Isang ngisi ng tagumpay na tila isang punyal na itinarak ng diretso sa kanyang puso. Naramdaman niya ang paghigpit ng hawak ni Amihan. Nakita niya mula sa gilid ng kanyang mga mata ang pag-igting ng panga nito. Ang apoy ng galit na nagsisimulang mag-alab sa mga mata nito habang nakatingin kay Dante. Ngunit walang magawa si Amihan, walang magawa si Hiraya. Sila ay mga manonood lamang sa pagtatanghal na ito. Mayroon pa bang natitira? Basag na tanong ni Amihan. Ang boses ay puno ng pinipigilang galit. Tumingin si Attorney Reyes sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita ni Hiraya ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon nito. Isang kislap ng awa? Mayroon, sagot ng abogado. Muling ibinalik ang tingin sa papel. Para kay Hiraya Dalisay Soliman at sa kanyang asawang si Amihan Soliman, ipinamamana ang lumang bodega sa kanlurang bahagi ng lupain kasama ang lahat ng laman nito. Ang bodega na puno ng kalawang, agyo, at mga basag na kasangkapan. Ang bodega kung saan itinatambak ang lahat ng basura at mga bagay na hindi na pinapahalagahan. Iyon ang para sa kanila. Isang insulto, isang sampal sa kanilang pagkatao na ibinigay sa harap ng alaala ng kanilang mga magulang. Napatayo si Dante, inayos ang kanyang mamahaling damit. Lumakad ito palapit sa kanila. Ang bawat hakbang ay may bigat ng pagmamataas. Huminto ito sa kanilang harapan at mula sa kanyang bulsa, may kinuha siyang isang bagay. Isang kalawangin na susi. Inihagis niya ito sa mesang salamin na nasa pagitan nila.
Gumawa ito ng isang matinis na kalansing, isang tunog na wawasak sa natitirang dignidad ni Hiraya. "Diyan na kayo," malamig na sabi ni Dante. Ang boses ay puno ng paglibak. Siguro naman, kasya na ang mga basura para sa mga talunan. Pagkasabi niyon, tumalikod na ito at naglakad palabas ng silid. Iniwan silang dalawa ni Amihan na nakatulala sa kalawangin na susi. Ang simbolo ng kanilang bagong katotohanan. Ang simbolo ng lahat ng bagay na ipinagkait sa kanila. Hawak ni Amihan ang kalawangin na susi. Malamig ito sa kanyang palad, kasing lamig ng kinabukasang inilatag sa harapan nila. Sa pagbukas niya ng pinto ng bodega, isang amoy ng pinaghalong alikabok, amag at nabubulok na kahoy ang sumalubong sa kanila. Ito na ang bago nilang tahanan, isang libingan ng mga sirang kasangkapan at mga pangarap na kinalimutan na. Walang nagsasalita sa kanilang dalawa ni Hiraya habang inilalapag nila ang iilang gamit na naisalba nila mula sa kanilang dating buhay. Ipinako ni Amihan ang kanyang tingin sa bawat sulok. Sa mga sapot ng gagamba na tila kurtina ng kamalasan, sa mga sahig na madulas sa dumi, sa mga butas sa bubong kung saan malayang sumisilip ang liwanag ng araw. Ang bawat detalye ay isang panibagong insulto, isang paalala ng kanilang pagkatalo. "Magsimula na tayong maglinis," basag ni Hiraya sa katahimikan. Ang boses ay pilit na pinatatatag. Ngunit nakita ni Amihan ang panginginig ng kanyang mga balikat. Tumangulang siya, hindi makatingin ng diretso sa asawa. Dahil kung titingnan niya ito, makikita niya ang sakit sa mga mata nito at baka hindi niya mapigilan ang sarili niyang galit. Kumuha siya ng walis at nagsimulang maghakot ng mga basura. Naglinis sila sa isang mabigat na katahimikan. Ang tanging maririnig ay ang kaluskos ng walis at ang paminsan-minsang pag-ubo ni Hiraya dahil sa alikabok na lumilipad sa hangin. Ang bawat piraso ng basurang inaalis niya ay parang isang piraso ng kanyang pagkalalaki na nawawala. Siya ang asawa. Siya dapat ang nagbibigay ng maayos na buhay kay Hiraya. Ngunit heto sila ngayon, namumulot ng basura sa isang lugar na hindi nababagay kahit sa mga hayop. Ang sama ng loob sa kanyang dibdib ay unti-unting nagiging isang bolang apoy, lumalaki, kumukulo, naghahanap ng mapagbubuntunan. Nakita niya ang isang bahagi ng dingding na gawa sa kahoy, halos bulok na dahil sa anay. Sa tindi ng kanyang galit at pagkadismaya, hindi na niya napigilan ang sarili. Isang malakas na suntok ang pinakawalan niya sa dingding. Umaling-aungaw ang tunog ng nababasag na kahoy sa buong bodega. "Amihan!" Sigaw ni Hiraya, puno ng pag-aalala. Lumapit ito sa kanya. Sinubukan hawakan ang kanyang kamay. "Ang kamay mo." "Huwag mo akong alalahanin," malakas niyang sabi, iniiwas ang kanyang kamay. Ang galit niya ay hindi para kay Hiraya, pero ito ang nasa harapan niya. Wala ito. Ano ba naman ang isang sugat kumpara sa kahihiyang ito? Nakita niya ang sakit sa mga mata ng asawa. "Hindi natin kasalanan ito, Amihan. Hindi kasalanan." Tumawa siya ng mapakla. "Hiraya, tingnan mo ang paligid mo. Dito ba kita pinangarap na dalhin? Sa isang basurahan? Kung sana lang ay mas malakas ako. Kung sana'y kaya kitang bigyan ng mas maayos na buhay. Sapat ka na, Amihan. Sapat na sa akin na magkasama tayo." Umiiyak na, sabi ni Hiraya. Ngunit ang mga salita nito ay hindi na tumatagos sa pader ng galit na binuo niya sa kanyang puso. "Paano kung hindi sapat para sa akin? Paano kung sawa na akong maging talunan? Kung hindi lang sana kapatid mo ang demonyong yon?" Hindi na nakasagot si Hiraya. Tumulo na lamang ang mga luhang kanina pa nito pinipigilan. At sa sandaling iyon, nagsisi si Amihan sa kanyang mga sinabi. Pero huli na ang lahat. Ang sakit ay naibigay na. Tumalikod si Hiraya at tahimik na ipinagpatuloy ang paglilinis habang si Amihan ay naiwang nakatayo, dinudurog ng sarili niyang mga salita. Pagsapit ng gabi,
Ang katahimikan sa pagitan nila ay mas mabigat pa kaysa dati. Nakahiga sila sa isang manipis na kutsyon sa sahig, magkatalikuran. Hindi makatulog si Amihan. Bawat paghinga niya ay puno ng pagsisisi. Narinig niya ang pigil na paghikbi ni Hiraya mula sa kabilang panig ng kutsyon, at ang bawat hikbing iyon ay tila isang karayom na tumutusok sa kanyang konsensya. Kasabay ng kanilang kalungkutan, nagsimulang pumatak ang ulan. Unay mahina, hanggang sa unti-unti itong lumakas at naging isang malupit na bagyo. Umaalulong ang hangin sa labas, at ang bawat patak ng ulan na humahampas sa yero nilang bubong ay parang mga batong ibinabato sa kanila. Nagsimulang tumulo mula sa mga butas sa bubong, lumilikha ng maliliit na lawa sa sahig. Ang bodega, na kanina'y tahanan lang ng kalungkutan, ay naging tahanan na rin ng takot. Tila nakikisabay ang kalikasan sa bagyo sa loob ng kanilang mga puso. At habang palingon na sana si Amihan para yakapin ang kanyang asawa at humingi ng tawad, isang biglaang pagliwanag ng kidlat ang gumuhit sa kalangitan na sinundan ng isang nakabibiinging kulog na yumanig sa buong bodega. Sa isang iglap, ang bahagi ng dingding na sinuntok ni Amihan kanina ay tuluyang bumigay. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw habang gumuho ang mga bulok na kahoy. Nang mawala ang alikabok, sa liwanag ng isa pang kidlat, isang madilim na butas ang nabunyag sa likod ng dingding. At sa loob niyon, sa gitna ng kadiliman, ay may isang bagay na gawa sa metal na kumislap. Napatayo si Hiraya. Ang puso niya ay kumakaripas sa takot at pagtataka. Ang madilim na butas sa dingding ay tila isang bibig na nakanganga, handang lamunin ang anumang natitira sa kanila. Tatabi niya, si Amihan ay dahan-dahang tumayo. Ang galit sa mukha nito kanina ay napalitan ng pagkalito. Ano yon? Bulong ni Hiraya. Ang boses ay nanginginig. Hindi sumagot si Amihan. Sa halip kumuha ito ng isang kandila, sinindihan, at maingat na lumapit sa gumuhong dingding. Sumunod si Hiraya sa likuran niya. Ang liwanag mula sa kandila, ang tanging pumipigil sa dilim na yakapin sila ng buo. Sa pag-angat ni Amihan ng kandila, ang kumikinang na bagay sa loob ng butas ay nagliwanag. Ito ay ang takip ng isang baul na bakal. Malaki, luma, at kinakalawang. Tila matagal na itong nakatago roon. Isang lihim na naghihintay ng tamang panahon upang mabunyag. Nagkatinginan sila ni Amihan. Ang tensyon sa pagitan nila kanina ay pansamantalang nawala. Napalitan ng iisang damdamin, pag-usisa. Gamit ang kanilang lakas, maingat nilang hinila ang mabigat na baul palabas sa butas. Makapal ang alikabok nito at ang kandado ay kinakalawang na rin. Paano natin bubuksan to? Tanong ni Hiraya. Kumuha si Amihan ng isang piraso ng bakal mula sa mga basura sa paligid. Ipinasok niya ito sa siwang ng kandado at gamit ang buong bigat ng kanyang katawan, puwersahan niya itong binuksan. Isang malakas na lagatok ang umalingaw-ngaw at ang takip ng baul ay bahagyang bumukas. Sandali silang natigilan, tila natatakot sa kung ano ang kanilang makikita. Huminga ng malalim si Hiraya bago tuluyang itinaas ang takip. Ang kanilang mga mata ay nanlaki sa hindi makapaniwalang pagkamangha. Ang bungad ng baul ay puno ng pera, mga bundle ng pera na maayos na nakatali. Sa ilalim nito ay mga alahas, mga kwintas na perlas ng kanyang ina, mga singsing na ginto, mga hikaw na kumikinang sa liwanag ng kandila. Ito ay isang kayamanan. Isang kayamanang hindi nila inaasahan na natagpuan sa gitna ng kanilang karalitaan. Pero hindi ang pera o alahas ang nakakuha ng atensyon ni Hiraya. Sa ibabaw ng lahat, may isang sobre na selyado pa. Nakasulat dito ang kanilang mga pangalan. Para sa aming mga anak, Hiraya at Amihan. Nanginginig ang mga kamay ni Hiraya habang inaabot ang sobre. Kilalang kilala niya ang sulat kamay na yon. Ang bawat kurba, ang bawat linya. Iyon ang sulat kamay ng kanyang ina.
Basahin mo, sabi ni amihan. Ang boses ay halos pabulong. Dahan-dahan sinira ni Hiraya ang selyo at inilabas ang nakatuping papel. Nagsimula siyang magbasa at sa bawat salita, ang mga luhang kanina'y dulot ng pighati ay napalitan ng mga luha ng pagkaunawa at pagmamahal. Mga pinakamamahal naming anak, Hiraya at amihan, simula niya sa pagbasa, ang boses ay nanginginig. Kung binabasa ninyo ito, ibig sabihin ay natagpuan na ninyo ang aming huling pamana. Patawarin ninyo kami sa sakit na idinulot namin. Ang huling habilin na narinig ninyo, lahat iyon ay isang dula-dulaan. Napahinto si Hiraya, napatingin kay amihan na ganoon na lamang ang pagkabigla. Ipinagpatuloy niya, alam namin ang kasakiman sa puso ng inyong Kuya Dante. Alam namin na kung ibibigay namin sa inyo ang lahat, gagawin niya ang anumang paraan upang makuha yon mula sa inyo. Hindi namin nais na iwan kayo sa isang buhay na puno ng panganib. Ang bodega, ang pinakaligtas na lugar. Dahil alam naming hinding-hindi ito pag-iinteresan ng kuya ninyo. Ang bawat pangungusap ay isang piraso ng palaisipan na nabubuo. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng kahihiyan, may dahilan pala ang mga iyon. Hindi sila pinabayaan, sila ay prinotektahan. Sa huling bahagi ng sulat, humagulgol na si Hiraya. Hinawakan ni amihan ang kanyang balikat at magkasama nilang binasa ang mga huling salita. Gamitin ninyo ang perang ito para magsimula muli. Huwag kayong maghihiganti. Sa halip, bumangon kayo at patunayan ang halaga ng pagmamahal at pagsisikap. Magtiwala kayo kay Attorney Reyes. Alam niya ang lahat. Alam niya kung ano ang dapat gawin. Maging matatag kayo, mga anak. Mahal na mahal namin kayo. Nang matapos ang sulat, wala nang salitang namutawi sa kanilang mga bibig. Niyakap ni amihan si Hiraya ng mahigpit at sa gitna ng rumaragasang bagyo sa labas, magkasama silang umiyak. Umiyak sila hindi na dahil sa pighati, kundi dahil sa pagmamahal na sa wakas ay kanilang naintindihan. Isang pagmamahal na kayang magpanggap na malupit para lamang sa kanilang kaligtasan. Nang tumila ang kanilang mga luha at habang unti-unti na ring humihina ang bagyo sa labas, humiwalay si Hiraya sa pagkakayakap. Pinunasan niya ang kanyang mga pisngi. Ang kaninang mga matang puno ng kawalan ng pag-asa ay napalitan ng isang apoy na hindi pa kailanman nakita ni amihan. Isang apoy ng determinasyon. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng kanyang asawa. Handa ka na ba? Tanong niya. Ang boses ay matatag at buo. Handa ka na bang bawin ang dapat ay sa atin? 2 araw. 2 araw na ang nakalipas mula ng gabi ng bagyo. Ngunit para kay amihan, iyon na ang naging simula ng lahat. Ang bigat sa kanyang dibdib ay hindi pa tuluyang nawawala. Ngunit napalitan na ito ng isang bagong damdamin, determinasyon. Ang bawat paghinga niya ngayon ay may layunin. Maaga silang umalis sa baryo Sinagtala, sakay ng isang halos masirang tricycle patungo sa susunod na bayan. Ito ang utos ni Attorney Reyes sa kanilang maikling tawag sa telepono kagabi. Magkita tayo kung saan walang nakakakilala sa inyo. Ang bawat kilos nila ay dapat maingat. Ang kanilang lihim, ang kanilang pinakamalaking sandata. Nagkita sila sa isang maliit at halos walang taong karinderya. Nang dumating si Attorney Reyes, ang itsura nito ay malayong malayo sa malamig at walang emosyong abogado na nagbasa ng huling habilin. Ngayon, may ngiti sa kanyang mga labi. Isang ngiti na puno ng paghanga at respeto. Mabutit nakarating kayo ng ligtas. Bati nito, inilapag ang kanyang lumang briefcase sa mesa. Alam kong marami kayong tanong. Totoo po ba ang lahat ng nasa sulat? Tanong agad ni Hiraya. Hindi na makapaghintay. Tumango ang abogado. Bawat salita. Kumpirma niya. Tumingin ito kay amihan. Ang iyong biyenan, amihan, ay isang napakatalinong tao. Alam niya ang posibleng mangyari. Ang testamentong binasa ko ay legal at mahirap questionin.
Iyon ay para hindi maghinala si Dante. Ngunit ang tunay na habilin ay ang natagpuan ninyo sa baul. Kinuwento ni Attorney Reyes ang huling pag-uusap nila ng ama ni Hiraya ilang linggo bago ito pumanaw. Naalala pa raw niya ang eksaktong sinabi ni Ginoong Luz Vimindo. Reyes, ang pera ay kayang kitain, pero ang pagkatao, kapag nasira, mahirap nang buuin. Hahayaan kong maranasan ng mga anak ko ang hirap para kapag bumangon sila, hindi na sila muling matitinag pa. Bantayan mo sila para sa akin. Naramdaman ni Amihan ang paninikip ng kanyang lalamunan. Ang galit niya sa kanyang biyenan na inakala niyang nagpabaya sa kanila ay napalitan ng isang malalim na paggalang. Ang lahat ng ito ay isang masakit ngunit napakahalagang pagsubok. Narito ang mga dokumento, sabi ng abogado. Binubuksan ng briefcase. Isang bank account na matagal nang nakapangalan sa iyong ina, Hiraya. Inilipat ko na ang lahat ng pera roon. Ligtas na ito. Ang tanong ngayon ay, ano ang plano ninyo? Tumingin si Amihan kay Hiraya. Ito na ang sandaling magbabago ang lahat. Pwede na nilang isampal sa mukha ni Dante ang katotohanan. Pwede na nilang bawiin ang bahay. Ngunit nakita niya sa mga mata ng kanyang asawa ang parehong bagay na nararamdaman niya. Hindi pa ito ang tamang panahon. Hindi kami maghihiganti. Matatag na sabi ni Amihan na ikinangiti ng abogado. Susundin namin ang habilin ni Itay at Inay. Magsisimula kami sa sarili naming paraan. Sa biyahe pabalik, habang dumaan sila sa sentro ng baryo Sinagtala, ang katahimikan sa loob ng tricycle ay puno ng mga nabubuong plano. Mga resipe ni Inay. Biglang sabi ni Hiraya, ang mga mata ay kumikinang sa isang ideya. Ang kanyang mga kakanin. Ang kanyang espesyal na kape. Paano kung magtayo tayo ng isang maliit na kapihan? Tumingin si Amihan sa kanyang asawa. Sa loob ng maraming araw, ang nakita lang niya rito ay kalungkutan at takot. Ngunit ngayon, bumalik na ang kislap sa mga mata nito. Ang apoy sa loob niya, na pilit na pinapatay ng mga pagsubok, ay muling nagliliyab. At sa sandaling iyon, alam ni Amihan na gagawin niya ang lahat para panatilihing buhay ang apoy na yon. Isang kapihan, pag-uulit niya, isang ngiti ang unti-unting sumisibol sa kanyang labi. Gusto ko yan. At doon, habang papalapit na sila sa kanilang bodega, isang gusali ang nakuha ng kanilang pansin. Isang luma at abandonadong pwesto sa kanto, malapit sa simbahan. May karatula itong nakasabit. For sale. Perpekto ang lokasyon. Tila ito'y isang senyales mula sa tadhana. Nagkatinginan sila ni Hiraya. Walang salitang namutawi, ngunit pareho na sila ng iniisip. Tatawagan ko si Attorney Reyes, sabi ni Amihan. Ang puso ay puno ng pag-asa at kaba. Sasabihin ko sa kanya na bilhin ang lugar na to sa ilalim ng ibang pangalan, sa ilalim ng isang pangalan na hinding-hindi malalaman ni Dante. Lumipas ang mga buwan na tila mga pahina sa isang aklat na mabilis na binuklat. Ang bodega ay nanatili nilang lihim na kanlungan sa gabi. Ngunit ang kanilang mga araw ay iginugugol na sa sulok na yon malapit sa simbahan. Ang lugar na unti-unti nilang binubuo mula sa pagiging isang gusaling kinalimutan ng panahon. Para kay Hiraya, ang bawat araw ay isang himala. Ang amoy ng sariwang pintura ay mas mabango pa sa alinmang pabango. Ang tunog ng martilyo ni Amihan ay musika sa kanyang pandinig. Ang pawis na tumutulo sa kanilang mga noo ay hindi simbolo ng paghihirap, kundi ng pag-asang kanilang pinagsasaluhan. Dito, sa gitna ng mga alikabok at mga retaso ng kahoy, muli nilang binubuo hindi lamang ang isang pangarap, kundi pati na rin ang kanilang samahan. Isang hapon, habang abala siya sa pagpipinta ng pader, naramdaman niya ang paglapit ni Amihan mula sa kanyang likuran. Dahan-dahan itong kinuha ang paintbrush mula sa kanyang kamay. Ako na riyan, mahinang sabi nito. Ang hininga ay mainit sa kanyang batok.
Magpahinga ka muna, Hira. Ngumiti si Hiraya at lumingon. Kaya ko pa. Ngunit bago pa niya matapos ang sasabihin, marahan na idinampi ni Amihan ang dulo ng paintbrush sa kanyang ilong. Nagiiwan ng isang maliit na patak ng puting pintura. Ayan, para mas maganda. Biro nito, ang mga mata ay kumikinang sa paraang matagal nang hindi nakikita ni Hiraya. Tumawa siya, isang tawang malaya at walang bigat. Kumuha rin siya ng pintura sa kanyang daliri at ginantihan si Amihan sa pisngi. Ang kanilang munting harutan ay nagpatuloy at sa sandaling iyon, sa gitna ng hindi pa tapos na kapihan, mas naging buo sila kaysa dati. Ang mga pader na kanilang pinipinturahan ay tila mga saksi sa paghilom ng mga sugat sa kanilang puso. Sa gabi, pagbalik sa bodega, ang pagod ay hindi nila alintana. Doon, sa isang maliit na dekuryenteng kalan, sinusubukan ni Hiraya ang mga recipe ng kanyang ina na nakasulat sa isang lumang kwaderno. Ang bodega ay napupuno ng amoy ng bagong lutong bibingka at ang halimuyak ng barakong kape. Sabi ni Amihan pagkatapos tumikim ng isang bagong timpla ng kape. Medyo matapang, pero yan ang gusto ng mga magsasaka dito. Siya ang kanyang tagatikim, ang kanyang numero 1 kritiko at tagahanga. Ang bawat opinyon nito ay mahalaga. Ngunit ang kanilang pagbangon ay hindi lingid sa mga mata ng kanilang mga kapitbahay sa baryo Sinagtala. Ang mga bulungan ay nagsimulang kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Saan kaya nila nakuha ang pera? Narinig minsan ni Hiraya mula kay Aling Nena habang namimili siya sa palengke. Abay hindi birong halaga ang ipinapatayo nilang yan. Sabi ng iba, baka raw nangutang sa kung sino. Sa una, nasasaktan si Hiraya. Ngunit naalala niya ang mga salita sa sulat ng kanyang ina. Maging matatag kayo, kaya't sa halip na magtago, hinaharap niya ang mga tanong ng may ngiti. Isang araw, si Amihan mismo ang nagbigay ng sagot sa mga usisero. Opo, sabi niya sa isang grupo ng mga kalalakihan sa labas ng kanilang ginagawang pwesto. Malaking utang po ang pinasok namin para matupad ang pangarap naming ito. Sana po ay suportahan ninyo kami para makabayad. Iyon ang naging opisyal nilang kwento, isang kasinungalingan na nagpoprotekta sa katotohanan. At dumating ang araw ng pagbubukas, pinangalanan nila itong Tadhana's Corner dahil para sa kanila, iyon talaga ito, isang sulok kung saan binago ng tadhana ang kanilang kapalaran. Puno ng kaba ang dibdib ni Hiraya. Paano kung walang dumating? Paano kung tama ang mga taong nagsasabing sila'y mabibigo? Ngunit sa pagbukas nila ng pinto, isang matandang mag-asawa ang pumasok. Sumunod ang isang grupo ng mga kabataan. Hanggang sa bago pa man magtanghali, ang maliit na kapihan ay puno na ng tawanan, kwentuhan, at tunog ng mga tasang nag-uumpugan. Ang amoy ng kape at bagong lutong pagkain ay tila isang imbitasyon na hindi matanggihan ng buong baryo. Nakatayo si Hiraya sa likod ng counter, habang si Amihan naman ang abala sa pag-aasikaso ng mga customer. Sa gitna ng lahat, nagtama ang kanilang mga mata. Isang ngiti, isang tango, isang hindi masambit na pasasalamat. Nagtagumpay sila. Habang papalubog na ang araw at paunti na ang mga tao, isang itim at makintab na sasakyan ang biglang huminto sa tapat ng Tadhana's Corner. Bago ito at mamahalin, isang bagay na hindi karaniwang nakikita sa kanilang simpleng baryo. Dahan-dahang bumaba ang salamin ng bintana sa passenger side. At doon nakita nila siya. Si Dante, nakasuot ng mamahaling salamin sa mata, nakatingin sa karatula ng kanilang kapihan. Ang kanyang mukha ay walang emosyon sa simula. Ngunit pagkatapos ay unti-unting napalitan ng paghamak na may bahid ng hindi maipaliwanag na pagtataka. Tila hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Pagkatapos ng ilang segundo, dahan-dahan ding umakyat ang salamin ng bintana at ang sasakyan ay mabilis na umalis, nag-iwan lamang ng alikabok
at isang mabigat na pakiramdam sa hangin. Isang taon na puno ng sipag at pagpupunyagi. Para kay Amihan, ang Tadhana Stock Corner ay higit pa sa isang negosyo. Ito ang naging simbolo ng kanilang pagbangon. Ang bawat sulok nito, mula sa mga mesang kahoy na siya mismo ang nagbarnis hanggang sa mga halamang inalagaan ni Hiraya, ay may kwento ng kanilang pinagsamahan. Ang kapihan ay naging puso ng Baryo Sinagtala, isang lugar kung saan ang mga tao ay nagtitipon hindi lang para sa masarap na kape, kundi para sa init at pakiramdam ng isang komunidad. Isang abalang hapon, habang nagpupunas si Amihan ng mesa, hindi niya maiwasang mapangiti habang pinagmamasdan ang kanyang asawa. Si Hiraya, na dati laging nababalot ng kalungkutan, ay abala sa pag-aasikaso sa counter. Ang tawa nito ay sumasabay sa himig ng musika sa loob ng kapihan. Ang liwanag sa mukha nito ngayon ay kayang-kaya ng magpaliwanag kahit sa pinakamadilim na gabi. Malayo na sila sa bodega, malayo na sila sa gabi ng bagyo, ngunit kasabay ng kanilang pag-angat, may mga anino mula sa nakaraan na unti-unting gumagapang pabalik. Ang mga bulong-bulungan tungkol kay Dante ay nagsimulang kumalat. Sa simula, mga pira-pirasong kwento lang. Nakita ko si Dante sa sabungan. Sa kabilang bayan, malaki raw ang talo, sabi ng isang customer. Ang sabi naman ng pinsan ko, isinasangla na raw ni Dante ang ilan sa mga lupa na minana niya. Dagdag ng isa pa, hindi ito pinapansin ni Amihan. Para sa kanya, si Dante ay isang kabanata na isinara na nila. Ang mahalaga ay ang kanilang kasalukuyan. Ngunit isang araw, ang anino ay pumasok mismo sa loob ng kanilang pinto. Isang grupo ng 3 lalaki ang dumating. Hindi sila pamilyar na mukha. Ang kanilang mga kilos ay magaspang at ang kanilang mga mata ay tila sinusuri ang bawat detalye ng lugar. Umupo sila sa isang mesa sa sulok at umorder ng kape. Pagkatapos ng ilang minuto, isa sa kanila ang tumayo at nagsimulang magreklamo ng malakas. Ano ba tong kape ninyo? Lasang putik! Sigaw nito, sapat na para makuha ang atensyon ng lahat. At ang mahal-mahal pa, niloloko niyo ba kami? Agad na lumapit si Amihan, pinakalma ang kanyang sarili. Pasensya na po, Ginoo. Kung hindi niyo po nagustuhan, papalitan po namin. Libre na po. Magalang niyang sabi. Hindi ko kailangan ng libreng kape. Pasigaw na sagot ng lalaki. Ang gusto ko, maayos na serbisyo. Ang lugar na to ay isang malaking lokohan. Naramdaman ni Amihan ang pag-init ng kanyang ulo. Alam niyang walang mali sa kanilang kape. Ito ay isang malinaw na paninira. Nakita niya ang takot sa mga mata ng ibang customer at ang pag-aalala sa mukha ni Hiraya sa likod ng counter. Sa halip na makipagsigawan, huminga siya ng malalim. Kung ganoon po, ibabalik na lang po namin ang inyong ibinayad. Mahinahon niyang sabi, kumuha ng pera sa kanyang bulsa. Pasensya na po ulit sa abala. Natigilan ng lalaki. Tila hindi niya inaasahan ang ganoong reaksyon. Walang nagawa. Kinuha niya ang pera. At kasama ang kanyang mga kaibigan, padabog silang umalis sa kapihan. Nang makalabas sila, nakita ni Amihan na sumakay sila sa isang kotse. Isang kotseng pamilyar. Ang kotseng minsan nang huminto sa kanilang tapat. Ang kotse ni Dante. Kinagabihan, pagkatapos nilang magsara, hindi na nila napigilan ang pag-uusap. Si Kuya ang may pakana noon. Sigurado ako, sabi ni Hiraya. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Naiinggit siya sa atin, Amihan. Natatakot ako sa kung ano pa ang kaya niyang gawin. Huwag kang mag-alala. Kaya kong harapin ang anumang ibabato niya sa atin. Sagot ni Amihan, hinawakan ang kamay ng asawa. Ngunit sa loob-loob niya, mayroon ding bumabagabag sa kanya. Ang kanyang mga alalahanin ay nagkaroon ng katuparan makalipas ang ilang araw.
Habang naglalakad si Hiraya pauwi mula sa palengke, narinig niya ang dalawang babaeng nag-uusap. Kawawa naman si Dante. Nabaon daw sa utang sa sugal, sabi ng isa. Ang masama pa, ang inutangan daw niya ay si Mang Teban, yung kilabot na nagpapautang sa kabilang bayan. Delikado yon. Pagka-uwi ni Hiraya at pagkukwento nito sa kanya, naramdaman ni Amihan ang isang malamig na kaba. Kilala niya si Mang Teban sa mga kwento, isang taong walang puso, na kayang gawin ang lahat para lang makasingil. Ang gulo ni Dante ay hindi na lang simpleng gulo. Ito ay isang panganib. Anong gagawin natin? Tanong ni Hiraya. Ang mukha ay nababalot ng takot. Kahit gaano pa kalaki ang kasalanan ni Dante sa kanila, kapatid pa rin niya ito. Umiling si Amihan. Wala tayong gagawin. Matigas niyang sabi. Buhay niya yan, Hiraya. Gulo niya yan. Hindi natin pwedeng isugal ang lahat ng pinaghirapan natin para sa isang taong walang ginawa kundi saktan tayo. Pero Amihan, wala nang pero-pero. Putol niya sa sasabihin nito. Tapos na tayo sa kanya. Sa mga sumunod na araw, pilit nilang ipinagpatuloy ang kanilang buhay. Ngunit ang balita tungkol kay Dante ay parang isang madilim na ulap na nakabitin sa kanilang ulunan. Hanggang isang gabi, habang naghahanda na silang magsara, tumunog ang telepono ni Hiraya. Isang numerong hindi rehistrado. Nag-aalangan man, sinagot niya ito. Hello? Hiraya? Isang boses ng babae ang naririnig niya sa kabilang linya. Mahina ito, basag, at puno ng takot. Pamilyar ang boses na yon. Si Clarice to, asawa ng kuya mo. Napahawak ng mahigpit si Hiraya sa telepono. Si Clarice, ang asawa ni Dante, na minsan lang niyang nakausap mula nang mangyari ang lahat. Tulungan mo kami, Hiraya. Parang awa mo na. Humihigbing, sabi ni Clarice. Nagbanta na ang mga pinagkakautangan niya. Sabi nila kukunin nila ang lahat. Parang awa mo na. Bago pa makasagot si Hiraya, naputol ang tawag. Nabitawan niya ang telepono. Ang mukha niya ay namumutla. Tumingin siya kay Amihan. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot at hindi mapagkatantong desisyon. Ang anino ng nakaraan ay hindi na lamang gumagapang. Heto na ito ngayon. Kumakatok sa kanilang pinto. Nagbabantang gibain ang lahat ng kanilang itinayo. Nabitawan ni Hiraya ang telepono. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig na kahoy ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan ng kanilang kapihan. Si Clarice. Ang basag na boses ng kanyang hipag, puno ng purong desperasyon, ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Hiraya, anong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Amihan. Mabilis na lumapit sa kanya. Si Clarice, ang asawa ni Kuya. Hirap na sabi ni Hiraya. Ang mga mata niya ay nakapako sa kawalan. Humingi siya ng tulong. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Amihan. Ang pag-aalala ay napalitan ng isang pamilyar na katigasan. At ano ang sinabi mo? Wala. Naputol ang tawag. Mabuti na rin. Malamig na sagot ni Amihan. Hindi natin problema yan. Pero pamilya pa rin natin sila. Giit ni Hiraya. Pamilya? Tumaas ang boses ni Amihan. Hiraya, ang pamilyang sinasabi mo ang nagtapon sa atin sa bodega. Sila ang dahilan ng lahat ng hirap natin. Alam niyang tama si Amihan. Ngunit ang tunog ng paghikbi ni Clarice ay tumagos sa kanyang puso. Kinabukasan, sa kabila ng pagtutol ni Amihan, nakipagkita siya kay Clarice. Nagkasundo silang magkita sa likod ng simbahan sa isang lugar kung saan walang makakakita sa kanila. Ang babaeng dumating ay malayong-malayo sa imahe ng mayabang na asawa ni Dante. Si Clarice ay payat. Ang kanyang mga mamahaling damit ay gusot. At ang kanyang mga mata ay namumugto sa kaiiyak. Ang kanyang mga kamay ay walang tigil sa panginginig habang inaabot kay Hiraya ang isang tumpok ng mga lukot na papel. Ano to? Tanong ni Hiraya. Mga sulat.
Mula sa mga pinagkakautangan niya, umiiyak na sabi ni Clarice. Binigyan nila kami ng taning. Kung hindi kami makakabayad sa loob ng 2 araw, kukunin nila ang lahat. Binuksan ni Hiraya ang isa sa mga sulat. Ang mga salita ay magaspang at puno ng pagbabanta. Nanlamig ang buo niyang katawan. Ngunit ang sumunod na sinabi ni Clarice ang tuluyang nagpaguho sa kanyang mundo. Wala na kaming pera, Hiraya. Wala na lahat. Humagulgol si Clarice. Kaya, sa desperasyon, nagawa ni Dante, ibebenta niya ang buong lupain ng mga magulang ninyo. May kausap na siyang buyer, halos sarado na ang usapan. Tila huminto sa pag-ikot ang mundo ni Hiraya. Ang lupain, hindi lang ang bahay, hindi lang ang mga bukirin, ang buong lupain. Kasama ba ang bodega? Nanginginig niyang tanong. Kahit alam na niya ang sagot. Tumango si Clarice, hindi makatingin sa kanya. Oo, ang sabi niya, yun ang unang-unang dapat mawala. Parang isang malaking alon ang humampas kay Hiraya. Tinangay ang lahat ng hangin mula sa kanyang baga. Ang bodega, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Ang lugar kung nasaan ang baul, ang sulat, ang huling pamana ng kanilang mga magulang. Kung maibebenta ang lupain, mawawala ang lahat ng ebidensya, mawawala ang kanilang kwento, mawawala ang katotohanan. Sila ay babalik sa pagiging mga talunan sa mata ng lahat at ang sakripisyo ng kanilang mga magulang ay magiging walang kabuluhan. Ito na ang tunay na pagkawala ng lahat. Mabilis siyang nagpaalam kay Clarice at tumakbo pa uwi. Hindi alintana ang mga taong nakatingin. Sinalubong siya ni Amihan na agad nakita ang matinding takot sa kanyang mukha. Amihan, ang lupa. Ibebenta ni Kuya ang buong lupain, pati ang bodega. Sigaw niya habang umiiyak. Ang katigasan sa mukha ni Amihan ay nabura na palitan ng parehong pagkabigla at takot na nararamdaman niya. Mabilis nitong kinuha ang telepono at tinawagan si Attorney Reyes. Isinara nito ang pinto ng kanilang maliit na opisina sa kapihan, ngunit sapat na ang lakas ng boses nito para marinig niya. Attorney, totoo po ba? Kailan? Ano? 2 araw? Wala na po bang paraan? Ang bawat salita ni Amihan ay isang dagok sa dibdib ni Hiraya. 2 araw. 48 oras na lang ang natitira sa kanila bago tuluyang mabura ang pamana ng kanilang mga magulang. Nang lumabas si Amihan sa opisina, ang mukha nito ay grim. Ang takot ay napalitan ng isang desperadong galit. Ngunit sa loob ni Hiraya, may ibang nagbabago. Ang takot na kanina'y halos lumunod sa kanya ay unti-unting humupa. Ang pighati ay naging yelo. Ang kanyang mga luha ay natuyo. Ang babaeng naawa sa kanyang hipag at natakot sa kanyang kapatid ay nawala na. Ang natira ay ang anak ni Luz Vimindo at Perla Dalisay. Huminga siya ng malalim, isang hiningang tila humugot ng lakas mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Amihan. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng takot, kundi ng isang malamig at matigas na determinasyon. Tapos na ang pagtatago, sabi niya. Ang boses ay kalmado, ngunit may nakatagong bigat. Oras na para tapusin ang dula-dulaang ito. Ang katahimikan sa loob ng Tadhana's Corner ay mabigat. Sarado na sila para sa gabing iyon, ngunit ang tanging ilaw na nagmumula sa counter ay nagsisilbing saksi sa isang pulong na magtatakda ng kanilang kapalaran. Kasama nila si Attorney Reyes at sa ibabaw ng kanilang paboritong mesa, nakalatag ang isang mapa ng lupain ng mga Dalisay. Ang lupain na malapit nang mawala sa kanila. Hindi ba natin pwedeng sabihin na lang ang totoo? Tanong ni Amihan. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa ibabaw ng mesa. Ipakita ang sulat, ang bank account. Hindi ba sapat na ebidensya yon para mapatigil ang bentahan? Umiling si Attorney Reyes. Ang kanyang mukha ay seryoso.
Masyadong mapanganib. Aabutin tayo ng buwan, kung hindi man taon, sa korte para patunayan ang lahat. Sa loob ng panahong iyon, matagal nang naibenta ni Dante ang lupa. At sa oras na malaman niyang may pera pala kayo, sa tingin mo ba'y titigil siya? Mas lalo lang siyang magiging desperado. Mas lalo siyang magiging mapanganib. Tama ang abogado. Naramdaman ni Amihan ang paghupa ng kanyang galit na napalitan ng isang malamig na takot. Tila na corner sila. Kung ganoon, ano ang gagawin natin? Tanong ni Hiraya. Ang boses ay kalmado sa kabila ng sitwasyon. Dito na ipinaliwanag ni Attorney Reyes ang kanyang plano. Isang plano na sa sobrang simple ay nakakatakot. Hindi natin pipigilan ang bentahan, sabi ng abogado. Ang mga mata ay nakatutok kay Amihan. Sa halip, tayo ang bibili. Natigilan si Amihan. Tayo? Paano? Gagamitin natin ang perang minana ninyo. Pagpapatuloy ni Attorney Reyes. Gagawa ako ng paraan para magmukhang isang malaking korporasyon mula sa Maynila ang interesadong buyer. Isang anonymous buyer. Mag-aalok tayo ng presyong hindi matatanggihan ng isang desperadong tao. Kapag pumirma na siya sa kontrata at natanggap ang bayad, isang bayad na manggagaling mismo sa pera ng kanyang mga magulang, doon pa lang natin siya haharapin. Isang patibong, isang napakatalinong patibong. Ngunit ang puhunan ay lahat ng mayroon sila. Pagkaalis ng abogado, naiwan silang dalawa ni Hiraya sa katahimikan. Tumingin si Amihan sa paligid ng kanilang kapihan. Ang bawat upuan, bawat mesa, ang munting entablado sa sulok kung saan may tumutugtog tuwing Sabado ng gabi. Ang lahat ng ito ay mawawala kapag pumalpak ang kanilang plano. Babalik sila sa wala. Babalik sila sa bodega. Ang takot na minsan na niyang naramdaman, ang takot na hindi niya kayang bigyan ng magandang buhay si Hiraya, ay muling gumapang sa kanyang puso. Lalapitan na sana niya ang kanyang asawa para sabihing huwag na lang ituloy na masyadong mapanganib. Ngunit nakita niya si Hiraya, nakaupo sa isang sulok, hawak ang luma at lukot na sulat ng kanyang ina. Hindi niya ito binabasa, nakapikit lamang siya, habang ang kanyang mga daliri ay marahang hinahaplos ang sulat kamay ni Ginang Perla. Walang takot sa mukha ni Hiraya, walang pag-aalinlangan, tanging kapayapaan. Doon naintindihan ni Amihan, hindi ito tungkol sa pera o sa lupa. Ito ay tungkol sa pagbibigay hustisya sa sakripisyo ng kanilang mga magulang. At ang lakas na ipinapakita ni Hiraya ngayon ay sapat na para burahin ang lahat ng kanyang takot. Tumayo siya at kinuha ang telepono. Oras na para ihanda ang entablado. Kinabukasan, si Hiraya ang tumawag kay Dante. Inilagay niya ito sa loudspeaker para marinig ni Amihan. Kuya, simula ni Hiraya, ang boses ay kalmado. O Hiraya, napatawag ka? Mangungutang ka na ba? Mayabang na sagot sa kabilang linya. Hindi. Diretso niyang sabi. Narinig namin na ibebenta mo raw ang lupain. May kilala kaming interesadong bumili. Gusto raw makipag-usap. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Sino? Gaano kalaki ang offer? Agad na tanong ni Dante. Ang tono ay nagbago. Hindi ko alam ang detalye, pero gusto nilang makipagkita sa'yo. Dito sa Tadhana's Corner, bukas ng hapon, para mapag-usapan. Salunggan nyo? May pag-aalangang sabi ni Dante. Bakit doon? Dahil ito ang lugar namin. Matatag na sagot ni Hiraya. Kung interesado ka, darating ka. Kung hindi, nasa sayo yan. At ibinaba niya ang telepono. Kinabukasan, 1 oras bago ang kanilang usapan, isinara nila ang kapihan. Naglagay sila ng karatulang closed for private event. Dumating si Dante sakay ng kanyang magarang kotse. Ang itsura ay puno ng pagmamataas. Inayos niya ang kanyang damit bago pumasok. Tila isang hari na bibisita
sa tirahan ng mga alipin. Pumasok siya sa loob. Ang lugar ay tahimik. Nakatayo sa gitna si Hiraya, habang si Amihan ay nasa gilid, malapit sa pinto. Ang mga braso ay nakakrus sa kanyang dibdib. Nilibot ni Dante ang kanyang tingin sa lugar. Isang ngisi ng paglibak ang nasa kanyang labi. Hindi na masama para sa mga nagsimula sa basura, sabi niya. Sa likuran niya, marahang isinara ni Amihan ang pinto. Ang tunog ng pag-lock nito ay umalingaw-ngaw sa buong kapihan. Humarap sa kanya si Hiraya. Ang mukha ay kalmado at walang emosyon. Kumusta kuya? Salamat sa pagdating, sabi nito. May ilang bagay lang tayong kailangang linawin. Nakatayo si Hiraya sa gitna ng kanilang kapihan. Ang liwanag mula sa iisang ilaw sa itaas ng counter ay lumilikha ng mahahabang anino sa paligid. Ang hangin ay mabigat, puno ng mga salitang hindi pa nasasabi. Sa harap niya, ang kanyang Kuya Dante ay tumatawa pa rin ng may pang-iinsulto, hindi alintana ang tunog ng kandado na isinara ni Amihan sa likuran niya. Seryoso? Isasara niyo talaga ang pinto? Natatawang sabi ni Dante. Ano to, isang drama? Sige, sabihin niyo na ang gusto niyo. May meeting pa ako sa mga bagong may-ari ng lupain niyo. Hindi kumibo si Hiraya. Hinayaan niya lang na namnamin ng kanyang kapatid ang kahuli-hulihang sandali ng kayabangan nito. Umupo ka kuya, mahinahon niyang sabi. Ang boses niya ay walang galit, walang pait. Tanging isang malamig na awtoridad na tila ngayon lang narinig ni Dante sa buong buhay niya. Natigilan si Dante. Bahagyang nagulat sa tono ng kanyang kapatid. Ngunit umupo pa rin ito sa isang silyang nasa harapan niya. Ipinatong ang mga braso sa mesa na para bang pag-aari niya ang lugar. Ano ba talaga to, Hiraya? Wala akong oras para sa mga laro ninyo. Sa pagkakataong yon, isang pinto mula sa maliit na opisina sa likod ang bumukas. Lumabas mula roon si Attorney Reyes. Dala-dala ang kanyang lumang briefcase. Ang nangisi sa mukha ni Dante ay biglang naglaho. Napalitan ito ng pagkalitob mo. At pagkatapos ay nang hindi maitagong pagkabahala. Attorney, anong ginagawa niyo rito? Hindi sumagot ang abogado. Sa halip, lumakad ito patungo sa kanilang mesa, binuksan ang briefcase at may inilabas mula sa loob. Isang luma, naninilaw na sobre. Ang parehong sobre na natagpuan nila sa baul. Dahan-dahan niya itong inilapag sa gitna ng mesa, sa pagitan ni Hiraya at Dante. Ano yan? Nanginginig na tanong ni Dante, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi maialis sa sulat kamay na nasa sobre, ang sulat kamay ng kanilang ina. Ang tunay na huling habilin, sagot ni Hiraya. Sinungaling! Sigaw ni Dante, biglang napatayo. Mga mandaraya kayo. Gawa-gawa niyo lang yan para makuha ang pera ko. Pera mo? Ulit ni Hiraya. Sa unang pagkakataon ay nagpakita ng kislap ng galit sa kanyang mga mata. Kailanman ay hindi naging sayo ang perang yon, kuya. Binuksan niya ang sulat. Ang mga kamay niya ay hindi nanginginig. Ang boses niya ay matatag. Nang magsimula siyang magbasa, hindi niya binasa ang lahat. Pinili niya ang mga salitang alam niyang tatagos, na parang balaraw sa puso ng kapatid. Alam namin ang kasakiman sa puso ng inyong Kuya Dante. Basa niya, ang mga mata ay nakatitig sa kapatid. Nakita niya ang pagbabago sa mukha nito, ang pamumutla. Ipinagpatuloy niya. Kaya't ang pagsubok na ito ay hindi parusa para sa inyo, Hiraya, kundi isang kalasag. Isang pader na itinatayo namin para protektahan ka mula sa sarili mong kapatid. Tama na. Sigaw ni Dante, tinatakpan ng kanyang mga tainga na parang isang bata. Hindi yan totoo. Mahal ako ni Itay. Mahal ako ni Inay. Mahal ka nga nila, kuya. Malungkot na sabi ni Hiraya. Mahal ka nila, kaya't alam nila kung ano ang nasa puso mo. Alam nilang sisirain mo hindi lang ang buhay mo, kundi pati na rin ang buhay ko. Sa sandaling iyon, tila may bumigay sa loob ni Dante, ang kayabangan, ang galit,
ang pagkakaila. Lahat ay gumuho, ang kanyang mga balikat ay nanghina, at dahan-dahan siyang napaupo, pabalik sa silya, ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Narinig ni Hiraya ang mga pigil na hikbi. Ang malakas na lalaki sa kanyang harapan ay biglang naging isang kaawa-awang anino. Ngunit hindi pa tapos si Hiraya. May huling baraha pa siyang kailangang ilapag. Kinuha niya ang isang folder na inabot sa kanya ni Attorney Reyes. Binuksan niya ito at inilabas ang isang kontrata. Ang kontrata ng bentahan ng lupa. Dahan-dahan niya itong itinulak sa ibabaw ng mesa patungo kay Dante. Sabi mo, may meeting ka sa bagong may-ari, sabi ni Hiraya. Hindi mo na kailangang umalis. Nandito na siya. Itinuro niya ang pinakahuling pahina ng kontrata. Sa linya kung saan dapat nakalagay ang pangalan ng bumili, malinaw na nakasulat ang kanyang pangalan, kasama ang kanyang pirma, Hiraya Dalisay Soliman. Itinaas ni Dante ang kanyang mukha. Ang mga mata niya ay pula at puno ng luha. Tumingin siya mula sa kontrata patungo sa mukha ng kapatid niyang matagal na niyang minaliit at inapi. At doon, sa wakas, nakita niya ito. Hindi ang babaeng talunan, kundi ang tunay na tagapagmana. Ang babaeng, sa kabila ng lahat, ay nagawang bumangon mula sa abong pinaglagyan niya dito. Ang lahat ng kanyang pag-aari, ang lahat ng kanyang pag-asa para makabayad sa mga utang, ang huling hibla ng kanyang dignidad, lahat ay nasa kamay na ngayon ng taong pinakahinamak niya. Ang lakas na ipinundar niya sa kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho. Dahan-dahan siyang bumagsak mula sa kanyang upuan na paluhod sa sahig na kahoy ng Tadhana's Corner. Ang malakas na kalabog ng kanyang mga tuhod ay umaling-awngaw sa tahimik na lugar. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa sahig at ang mga pigil na hikbi ay naging isang malakas at nakakaawang hagulgol, isang tunog ng isang taong tuluyan ng nasira. Patawad. Narinig ni Hiraya ang salitang halos hindi mabigkas mula sa sahig. Hiraya, parang awa mo na. Patawarin mo ako. Ito na. Ang sandaling dapat sana'y magbigay sa kanya ng lubos na satisfaksyon, ang pagpapatunay na siya ang tama at si Dante ang mali, ang kanyang tagumpay. Ngunit habang tinitingnan niya ang kanyang kapatid, ang kanyang kuya na nakaluhod at nagmamakaawa sa kanyang paanan, walang tagumpay na naramdaman si Hiraya. Walang galak. Ang tanging naroon ay isang malalim at nakapanglulumong awa. Lumapit si Amihan sa kanyang tabi. Ipinatong ang kamay sa kanyang balikat. Isang tahimik na paalala na hindi siya nag-iisa. Nakatitig lamang si Hiraya sa anyo ng kanyang kapatid sa sahig. Ang dula-dulaan ay tapos na. Ang katotohanan ay naibunyag na. At ngayon, sa gitna ng mga guho ng kasinungalingan, isang tanong ang natitira. Ano ang susunod? Ang hagulgol ni Dante, ang tanging tunog na pumuno sa buong kapihan. Nakaluhod pa rin ito sa sahig, isang sirang-sirang imahe ng lalaking pumasok ng mayabang kanina lamang. Para kay Amihan, ang bawat hikbi nito ay dapat sana'y musika sa kanyang pandinig. Ito na ang hustisya. Ito ang kabayaran sa lahat ng kanilang tiniis. Ngunit habang tinitingnan niya ang anyo ni Dante, wala siyang maramdamang saya. Tanging isang nakakapagod na pakiramdam ng pagtatapos. Si Attorney Reyes ang unang bumasag sa katahimikan. Ang desisyon ay nasa inyong mga kamay na ngayon, mahinahon niyang sabi. Inililigpit ang kanyang mga papeles. Tatawagan ko na lang kayo bukas. Pagkasabi niyon, marahan niyang tinapik ang balikat ni Amihan. Bago tahimik na lumabas, iniwan silang tatlo sa mabigat na atmospera. Nang sila na lang, lumapit si Amihan kay Hiraya. Tumayo ka riyan, Dante. Malamig niyang utos. Umalis ka na. Ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo. Ngunit hindi gumalaw si Dante. At si Hiraya, hinawakan ang braso ni Amihan. Huwag, Amihan. Hindi pa tapos. Hinila ni Hiraya si Amihan patungo sa kanilang maliit na opisina. Iniwan si Dante na nakaluhod pa rin sa labas.
Pagsara ng pinto, hinarap siya ni Amihan. Ano ang ibig mong sabihin na hindi pa tapos? Puno ng pagtatakang tanong niya. Tapos na, Hiraya, panalo na tayo. Nakuha na natin ang hustisya. Hayaan na natin siyang mabulok sa sarili niyang problema. Umiling si Hiraya. Ang mga mata ay puno ng isang emosyong hindi maintindihan ni Amihan. Ang paghihiganti ba ang itinuro sa atin ng mga magulang natin? Iyan ba ang dahilan kung bakit nila ginawa ang lahat ng ito? Hindi ito paghihiganti, giit ni Amihan. Ito ay hustisya. Naalala mo ba ang bodega, Hiraya? Ang pag-ubo mo dahil sa alikabok. Ang mga gabing halos hindi tayo makatulog sa gutom at lamig. Ang mga luhang pilit mong tinatago sa akin. Lahat yon, siya ang may gawa. At ngayon, gusto mo siyang tulungan? Ang sakit ng nakaraan ay sariwa pa rin. At ang galit ay madaling bumalik. Naiintindihan ko ang galit mo, Amihan. Dahil nararamdaman ko rin yan. Malumanay na sabi ni Hiraya, hinawakan ang kanyang mga kamay. Pero mas mahirap pa sa paghihiganti ang magpatawad. Ang sulat ni Inay, ang plano ni Itay, hindi ito para sirain si Kuya. Ito ay para hubugin tayo, para patatagin tayo. At ngayon, tayo ang mas matatag. Ano ang gagawin natin sa lakas na yan? Natahimik si Amihan. Ang mga salita ng kanyang asawa ay tumagos sa pader ng galit na kanyang itinayo. Ang pagpapatawad, isang salitang napakadaling sabihin, ngunit napakahirap gawin. Hindi ko sinasabing kalimutan natin ang lahat, pagpapatuloy ni Hiraya. Pero bibigyan natin siya ng huling aral. Ang aral na hindi na ibigay sa kanya ng ating mga magulang dahil wala na sila. Tayo ang gagawa noon para sa kanila. Lumabas sila ng opisina. Nakaupo na si Dante sa sahig, nakasandal sa isang mesa, ang tingin ay blangko. Tumayo si Hiraya sa kanyang harapan. Tumayo ka, kuya. Sumunod si Dante, ang mga mata ay nakatungo sa sahig, hindi makatingin ng diretso sa kanila. Hindi kami maghihiganti, sabi ni Hiraya. Ang bawat salita ay may bigat. Nagpapatawad ako, hindi dahil sa'yo, kundi para sa alaala ni Itay at Inay, dahil ito ang gusto nilang mangyari. Pero may kondisyon. Matigas na dagdag ni Amihan, na ngayon ay naiintindihan na ang plano ng kanyang asawa. Hindi namin ibibigay sa iyo ang pera, pero babayaran namin ang mga pinagkakautangan mo kay Mang Teban para hindi mapahamak ang pamilya mo. Ang kapalit. Tumingin si Amihan kay Dante, mata sa mata. Ang kapalit. Magtatrabaho ka. May isang maliit na bukid na kasama sa lupain. Doon ka magtatrabaho, araw-araw. Matututo kang magtanim, mag-ani, at pagpawisan ang bawat sentimong kakainin mo. Ibabalik mo sa amin ang lahat ng ibabayad namin sa mga utang mo. Ito ang huling pagkakataon mo, Dante. Walang pagtutol, walang pag-aalinlangan. Tanging isang marahan at halos hindi marinig na tango mula kay Dante. Isang tango ng pagsuko, ng kahihiyan, at marahil ng isang munting butil ng pasasalamat. Lumipas ang ilang buwan. Ang Tadhana's Corner ay mas naging matagumpay pa. Ang anino ni Dante ay unti-unting nawala sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Hanggang isang araw, isang sobre ang dumating sa kanilang pangalan. Walang nakasulat kung kanino galing. Pagbukas ni Hiraya, isang litrato ang laman nito. Isang litrato ni Dante, payat ngunit mukhang malusog. Ang balat ay maitim sa sikat ng araw. Nakatayo ito sa gitna ng isang luntiang bukirin. May hawak na mga bagong pitas na gulay. Sa likod ng litrato, may isang pangungusap na nakasulat sa pamilyar na sulat kamay. Natututo na akong magtanim muli. 5 taon. 5 taon ang lumipas na tila isang magandang panaginip. Nakatayo si Hiraya sa may bintana ng bago nilang bahay. Isang simpleng bahay na bato na tanaw ang luntiang mga bukirin ng baryo Sinagtala. Mula rito, natatanaw niya ang 2 niyang anak na masayang naghahabulan sa hardin sa ilalim ng maasikasong pagbabantay ni Amihan. Ang tawa ng mga bata ay ang pinakamatamis na musikang kanyang narinig. Ang Tadhana's Corner
ay hindi na lang isang sulok. Mayroon na silang 3 branch sa mga karatig bayan, bawat isa ay dinadayo at kinagigiliwan. Ngunit para kay Hiraya, ang tagumpay ay hindi na susukat sa bilang ng kanilang mga kapihan, kundi sa kapayapaan na kanilang natagpuan. Ngayong araw ay espesyal. Ito ang araw ng formal na pagbubukas ng Los Vimindo and Perla Dalisay Foundation. Ang luma nilang bahay, ang bahay kung saan binasa ang mapait na testamento, ay ginawa nilang isang sentro para sa mga batang nangangailangan ng tulong sa pag-aaral. Ito ang kanilang paraan upang bigyang pugay ang kanilang mga magulang, ang pagbabahagi ng biyaya sa paraang alam nilang ikaliligaya ng mga ito. Sa munting seremonya, maraming taga-baryo ang dumalo. Habang nagsasalita si Hiraya sa harap, hinanap ng kanyang mga mata ang isang pamilyar na mukha sa damdong. Doon, sa isang gilid, nakatayo si Clarice kasama ang kanyang 2 anak. Simple na lang ang kanyang pananamit, ngunit may kapayapaan na sa kanyang mga mata. Nang magtama ang kanilang tingin, isang munting ngiti ang ibinigay ni Clarice sa kanya. Isang ngiting puno ng pasasalamat at respeto. Pagkatapos ng programa, ang mga anak ni Clarice ay nahihiyang lumapit sa mga anak nila ni Amihan. Sa unay may ilangan, ngunit ang pagiging simple ng mga bata ang unang bumasag sa pader sa pagitan ng kanilang mga pamilya. Di nagtagal, magkakasama na silang naglalaro. Nakita ni Hiraya si Amihan na lumapit at ginulo ang buhok ng pamangkin niyang lalaki. Isang kilos na nagpamasa sa kanyang mga mata. Ang paghilo may isang mahabang proseso, ngunit ito ay nangyayari kinagabihan. Pagkatapos ng lahat, niyaya ni Amihan si Hiraya na mamasyal. "Saan tayo pupunta?" tanong niya. "Babalikan lang natin kung saan tayo nagsimula," nakangiting sagot nito. Naglakad sila sa ilalim ng mga bituin, pabalik sa lupain kung saan naroon ang lahat. Ang malaking bahay ay maliwanag na ngayon, puno ng bagong pag-asa. Ngunit ang kanilang tinungo ay ang lugar sa kanlurang bahagi ng lupain, ang bodega. Hindi na ito ang bodega ng kanilang mga luhang pangarap. Ito ay na-renovate na. Ang mga butas sa bubong ay wala na. Ang mga bulok na dingding ay napalitan ng matitibay na kahoy. At ang loob ay ginawa nilang isang maliit na aklatan para sa mga bata ng foundation. Puno ito ng mga libro at maliliit na mesa. Pumasok sila sa loob. Ang amoy ng alikabok at amag ay napalitan na ng amoy ng mga libro at bagong barnis. Tahimik silang umupo sa isang bench sa gilid. "Naalala mo pa ba?" basag ni Amihan sa katahimikan. "Dito mismo sa kinatatayuan natin, sinuntok ko ang dingding sa galit." Tumango si Hiraya. At ang suntok na yon ang nagbukas ng lahat para sa atin. Salamat sa Diyos at hindi ko tinuluyang gibain ang buong bodega. Natatawang sabi ni Amihan. Hinawakan niya ang kamay ni Hiraya. "Kung hindi dahil sa lahat ng pinagdaanan natin dito, Hira, siguro ay hindi natin ganito pahahalagahan ang lahat ng mayroon tayo ngayon." Tumayo si Hiraya at lumapit sa isang maliit na baul sa sulok kung saan itinago niya ang iilang personal na gamit ng kanyang ina na naisalba niya. May isang bagay doon na hindi pa niya nabubuksan. Isang maliit na kahon na puno ng mga lumang litrato at sulat. Habang hinahalungkat niya ito, isang maliit at makapal na notebook ang nahulog mula sa ilalim. Isang talaarawan, ang talaarawan ng kanyang ina. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuklat ang mga pahina. Karamihan ay mga simpleng tala tungkol sa araw-araw na buhay. Ngunit sa pinakahuling pahina, may isang entry na isinulat ilang linggo bago ito pumanaw. Isang mensahe na tila para sa kanya. Binasa niya ito ng malakas. Ang boses ay nanginginig sa emosyon. "Ang pinakadakilang pamana na iiwan namin sa aming mga anak ay hindi ang pera na kayang ubusin o ang lupang kayang ibenta. Ang tunay na pamana ay ang kakayahang makahanap ng liwanag sa gitna ng pinakamatinding dilim." Gabi ng anibersaryo ng pagpanaw ng kanilang mga magulang.
Ngunit sa Tadhana's Corner, ang hangin ay hindi puno ng lumbay, kundi ng isang payapang paggunita. Sarado na ang kapihan sa publiko, ngunit para sa kanila ni Hiraya at Amihan, ito ang pinaka-espesyal na gabi. Nakaupo sila sa kanilang paboritong mesa sa may bintana. Kapwa may hawak na mainit na tasa ng kape. Sa sahig na malapit sa kanila, ang kanilang dalawang anak ay tahimik na naglalaro ng mga bloke, ang kanilang mga munting bulungan, at hagik-hik ay ang tanging bumabasag sa katahimikan. Pinagmasdan ni Hiraya ang kanyang mga anak. Ang kanilang mga mukha ay walang muwang. Ang kanilang mundo ay ligtas at masaya. Ito ang pangarap na ipinaglaban nila. Ito ang bunga ng lahat ng kanilang luha at pagod. Napangiti siya, isang ngiting nagmumula sa kaibuturan ng kanyang puso. Naramdaman ni Amihan ang pagbabago sa mood ng kanyang asawa. Pinagmasdan niya ito, ang paraan ng pagliwanag ng mukha ni Hiraya habang nakatingin sa kanilang mga anak. Naalala niya ang babaeng halos gumuho sa loob ng bodega, ang babaeng basag ang boses habang binabasa ang sulat na nagbago ng lahat. Ngayon, ang babaeng nasa harapan niya ay isang reyna sa sarili nitong kaharian. Isang kahariang binuo nila mula sa wala. Ang lalim ng iniisip mo, mahinang sabi ni Amihan. Tumingin si Hiraya sa kanya. Ang mga mata ay nagniningning. Iniisip ko lang kung gaano tayo pinalad. Kinuha ni Amihan ang isang pamilyar na sobre mula sa kanyang bulsa. Ang sulat ng kanilang mga magulang. Kupas na ito at malambot na sa paulit-ulit na paghawak. Ngunit ang mga salita sa loob ay kasing linaw pa rin ng dati. Inilapag niya ito sa gitna ng kanilang mesa. Hindi na nila kailangang basahin ito ng malakas. Kabisado na nila ang bawat salita, ang bawat kuwit at tuldok. Ngunit ang pagtingin lamang dito ay sapat na. Dati, binabasa nila ito para sa lakas at pag-asa. Ngayon, binabalikan nila ito bilang pasasalamat. Noon, sabi ni Amihan, ang tingin ay nasa sulat. Akala ko, ang baul, at ang laman nito ang pamana sa atin, ang pera, ang alahas. Huminga siya ng malalim at tumingin kay Hiraya. Pero mali ako. Hindi pala ang bodega ang pamana sa atin, kundi ang aral na natutunan natin sa loob nito. Ang aral na ang tunay na kayamanan ay hindi nahahanap sa isang baul, kundi sa lakas na natutuklasan mo kapag kasama mo ang taong mahal mo sa gitna ng pinakamatinding pagsubok. Itinaas ni Hiraya ang kanyang tasa. Para kina Itay at Inay, sabi niya, ang boses ay puno ng pagmamahal. Itinaas din ni Amihan ang kanyang tasa. Idinikit ito sa tasa ni Hiraya. Ang mahinang kalansing ay umalingaw-ngaw sa kanilang munting sulok. Para sa kanila, sagot niya, at para sa atin. Sabay silang napatingin sa labas. Ang ilaw mula sa karatula ng Tadhana's Corner ay nagbibigay liwanag sa madilim na gabi. Isang paalala na sa bawat sulok ng pagsubok, may isang tadhanang naghihintay, isang tadhanang sila mismo ang humubog at nagbigay kulay. At dito nagtatapos ang kwento ni Hiraya at Amihan. Mula sa kaibuturan ng aking puso, isang taos-pusong pasasalamat sa inyong lahat sa pagsama sa amin sa bawat kabanata ng paglalakbay na ito. Habang isinusulat ko ang kanilang kwento, sina Hiraya at Amihan ay hindi lamang mga tauhan sa isang papel. Sila ay naging mga kasama, mga kaibigan na ang bawat luha at tagumpay ay aking naramdaman. Ang kanilang kwento ay isinulat hindi lamang ng aking mga kamay, kundi ng aking puso. Naway sa pamamagitan ng kanilang karanasan na ipadama namin sa inyo ang isang uri ng pag-ibig na hindi laging malambing, ngunit laging nagpoprotekta. Naway na ipakita namin ang kapangyarihan ng pagpapatawad, isang pagpapatawad na hindi para sa taong nakasakit, kundi para sa sarili nating kapayapaan. At higit sa lahat, naway na iwan sa inyong mga puso ang pag-asa na kahit sa pinakamadilim at pinakawalang halagang bodega ng ating buhay,
Mayroong nakatagong liwanag at kayamanang naghihintay. Ang inyong mga saloobin at komento ay hindi lamang mga salita para sa amin. Ito ang nagbibigay buhay at kulay sa aming munting sulok dito sa YouTube. Ikinagagalak naming marinig ang inyong mga puso. Hanggang sa ating muling pagsasama sa susunod na kwento.